Oh, praise God at mapagpalang araw na naman po sa ating lahat sa dakong bansa ng Pilipinas po. Magandang gabi po sa inyong lahat. God bless you po sa inyo. At dito po sa Europa, magandang tanghali po. At tunay nga na napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin. At tayo binigyan na naman na in-extend ang ating buhay. Pinagpala na naman tayo dahil tayo ay binigyan ng kalakasan, siyempre. Praise God, hallelujah. At tunay nga na tayo ay makakinig na naman ng panibagong mensahe ng Diyos. At ito bibigay sa atin ng encouragement and growth sa ating spiritual life. Ito nga, welcome po tayo sa bawat isa sa atin sa fundamental truth of Jesus Christ. Worldwide ministry. This is a non-sectarian full gospel ministry whose main aim is to bring people closer to the living God. At inihayag lang po natin dito ay patungkol sa salita ng Diyos at magkaroon ng mga nilikha ng Diyos na magkaroon ng tunay na relasyon sa ating Panginoong Jesus. Praise God, ito po ay pinangungunahan ng ating mahal na Apostle Edmund Ibanez. Nakabase po dito sa Netherlands. Ako nga po pala si Reverend Ricky Oblea. At nandito rin po ako sa lugar o sa bansa ng Netherlands. Praise the Lord! At una sa lahat, bago po tayo magdako sa mensahe ng Diyos, announcement lang po, sa darating po ng August, this year, magkakaroon po tayo ng RRG, diyan po sa Pilipinas. At another thing po ay meron po tayong every Sunday service diyan po sa lugar ng Pilipinas, diyan sa Tarlac. At meron po tayong Sunday service diyan at meron pong ginagawang Bible study. At maging in soon ay meron po bubuksan na naman ang Diyos diyan sa lugar ng Pilipinas, diyan sa Nueva Ecija. Isa po na naman gawain para sa Diyos. Amen. Tunay nga na tapat ng Diyos na nangako sa atin that He will never leave us nor forsake us. Amen? Praise God! At ngayon, tayo po dadako na sa ating mensahe ng Diyos. Praise the Lord! Ang message for today is to discover our destiny. Samahan po ninyo ako sa Kawikaan or Proverbs chapter 8 verse 34. Ang sabi doon, "Blessed is the one who listens to me, watching daily at my gates, waiting beside my doors." Amen. Tayo po ay saglit na manalangin. Hallelujah! Maraming salamat po sa araw na ito at tunay nga napakabuti mo. Hindi ka nagkukulang kailanman. Ikaw ay tapat na Diyos na nangako sa amin, na hindi mo kami pababayaan ni iwanan, Panginoon, sa pangalan ng Jesus. Pinupuri ka namin, sinasamba, niluluwalhati ang iyong dakilang Panginoong Jesus. Maraming salamat po at muli kaming lumalapit sa iyo. Patawarin po ang bawat isa sa amin, nilisin po ang aming puso, ang aming mga ginawa, tumani sinadya o hindi sinasadya. I created us a clean heart and renew a right spirit within us. Maraming salamat po sa kalinisan at kapatawaran sa aming mga kasalanan. Salamat po at tunay nga, Holy Spirit, continue to move in our midst. Ikaw ang dakilang magtuturo sa amin. Ikaw magbibigay sa amin ng kaliwanagan, karunungan upang maunawaan namin ang lahat ng sasabihin mo sa aming kalagitnaan. At ang iyong lingkod, hide me behind thy cross. Marinig lamang ang iyong nais sabihin at ang iyong salita ay mapangyarihan. Ito ay maglilid sa amin na mayroong kapayapaan, na mayroong kaunawaan sa bawat sa amin. Holy Spirit, continue to encapsulate our place, O God, wherever we are, with the most precious blood of Jesus, na tunay nga na tinahanda namin ang aming sarili sa inyo, sa iyong harapan, Panginoon. Apart from you, we can do nothing. Salamat po sa oras na ito at tunay nga ngayon pa lang, dinideklara namin ang katagumpayan, kagalingan at pagpapala na aming mararanasan sa araw na ito at gayon din sa habang kami nabubuhay. Kasama ka namin, Panginoon, sa pangalan ng Jesus. Thank you, Lord. We give you praise. We give you honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise God.
Hallelujah! Ang mensahe nga po, ulitin ko, is to discover our destiny. Natatanda ko ito, na-share ko sa isang Bible study dyan sa ating sa gawain ng ating Panginoon dyan sa Tarlac. Nag-join po ako ng Bible study doon at na-share ko po about this. But to follow, ay meron pong dinagdag ang Diyos para magkaroon po tayo ng mga kaalaman na upang i-ano natin sa ating sarili, i-apply natin sa ating sarili bilang tayo po ay, kaya nga sabi, to discover our destiny, yung ating tatahakin, ano po, kung ano yung plano ng Diyos na dapat nating tahakin, kung ano yung plano ng Diyos na dapat nating sundin, ano po, at siyempre, pag sinabing susundin natin, to follow, ipa-follow natin yung sasabihin ng Diyos sa kanyang mga salita. Praise God. Katulad nga ng sinabi dito, Proverbs chapter 8, verse 34, Blessed is the one who listens to me, watching daily, at my gates, waiting beside my doors. At makikita po natin, mababasa natin yung tatlong action verb dito. Blessed is the one. Number 1 is listen to me. Number 2 is watching daily. Number 3 is waiting beside my doors. Ito yung dapat natin gawin to discover the destiny. Amen? Ibig sabihin po ng discovering our destiny according to the Word of God or the Bible, ito po ay involved to seeking the God's will. Ano po? And hindi lang yun, tayo po ay tumibay at lumago sa ating pananampalataya at tayo po ay susunod sa kanyang yung guidance ng Lord, yung God's will. Amen? Kaya meron po akong idalagdag dito na habang tayo po, sabi nga po, to discover our destiny, kailangan po natin unahin ang Diyos. Seeking God first. Sabi nga po, in Matthew chapter 6, verse 33, But seek first His kingdom and His righteousness, all these things shall be added unto you. Talagang maliwanag po na pagtunay na ating pong inuuna ang kaharian ng Diyos. Pinaprioritize po natin our relationship to our God through our panalangin, prayer, reading the Bible, and living righteously. Nga tayo po ay mamumuhay na mayroon pong yung tama sa ano po, in the eyes of God. Ano po? Dahil our God is righteous God. Amen. At ganyan din siyempre, kasama dito na tayo po ay magta-trust. Ano po? Tayo po ay trusting in the God's plan. Amen. Na ito rin po yung purpose ng buhay, ng Diyos para sa buhay natin, na trusting Him leads us to that destiny. Kailangan tayo po magtiwala sa ating Diyos. Dahil alam po ng Diyos yung plano para sa atin. Sabi ng salita niya, For I know the plans that I have for you, declares the Lord. Sabi niya, ang plano po is to prosper us, not to harm us, plans to give us a hope and a future. Amen. Kainan po ng plano ng Diyos para sa atin. Kailangan magtiwala tayo. And another thing po is, kailangan natin ma-discover yung gift na binigay sa atin, to discover our spiritual gifts and talents. Ito pong destiny ito, kakaiba po ito sa destiny sinasabi ng salibutan. Kadalasan narinig natin, your destiny is like this. Your destiny is mag-aasawa ka ng mayaman. Your destiny is magkakabahay ka. Hindi naman ito masama, pero mas maganda na tayo po ay mag-rely sa salita ng Diyos. At makikita natin, at maunawa natin to discover our destiny. Bilang tayo po ay nilikha ng Diyos. Yung plano ng Diyos na mangyari. Ang gusto ng Diyos. Amen? Kaya nga kailangan identify and use the ability God's given us to serve Him and others. Ito yung plano ng Diyos, kaya tayo nilikha ay mag-serve tayo sa Kanya. Amen. At pinakita sa atin, kung mababasa natin sa salita niya, nag-serve din po ang Panginoon na sa mga taong nangangailangan. The same thing with us. Tayo po yung mag-serve to the others. Para ito yung gagawin natin. Isipin lagi natin na ito yung ginagawa natin sa ating Panginoong Jesus. Amen. At another thing po is tayo po ay to follow. Susunod. Susunod tayo sa mga sinasabi niya to follow God's command. Amen. Obeying God's word helps us walk in His divine plan.
Siyempre, lahat ng mga sinasabi ng Diyos sa kanyang salita, this is the divine plan ng Diyos sa atin. Kaya, kailangan natin na sundin ang kanyang sinasabi sa kanyang salita. Amen. And also, another thing, tayo po ay mamumuhay. Lagi tayo mamumuhay sa kalwalatian ng Diyos. Kahit anong gawin natin, sabi sa Colossians chapter 3, verse 23, whatever you do, sabi doon, whatever you do, work at it with all our heart. Gagawin natin na ito nagmumula sa ating puso, hindi tayo napipilitan. As working for the Lord, not for a human masters. Naging sa trabaho, sa ministry, tayo po naglilingkod sa mga kasamahan natin, sa member of the church in the ministry. Kailangan nandun po yung passion natin, yung puso natin, at isipan natin, laging natin tandaan na ito'y ginagawa natin sa kalwalhatian ng Diyos. Amen? Kaya nga po, our destiny aligns with bringing glory to God. Isipin lagi natin, Lord, it is for your glory alone in all that you do and all that we do. Amen? Kaya inulit ko, tandaan natin, kahit anong ginagawa natin sa trabaho, sa ministry, lagi na natin, we always put in our heart na ito ay para sa Diyos. Sa kanyang kalwalhatian lamang ito. Amen? Another thing po, yung tayo po ay laging mananalangin. Kailangan natin ang guidance. Prayer for guidance. Kaya kailangan po tayo manalangin consistently pray. Dahil dito po, mag-reveal ang Lord sa atin pala. Mangungusap ang Lord sa atin sa pamamagitan ng ating panalangin. Kaya sabi nga po ng James chapter 1 verse 5, if any of you lack wisdom, you should ask God. Sa ating panalangin, tayo po ay nag-aasa sa Kanya, who gives generously to all without finding fault. Amen. And it will be given to you. Okay? Kung ano man pinapanalangin natin, yung guidance, ibibigay po sa atin. At ito ay yung kanyang salita. Mangungusap siya sa kanyang salita sa atin. Amen. At siyempre, sa ating to discover our destiny, kailangan tayo po ay lumalakad dun sa atin, by faith, not by sight. Amen. Sabi ng Book of Corinthians, for we live by faith, not by sight. Kaya nga po, ang ating destiny may not always be clear, but trusting God step by step will lead you where He wants you to be. Amen. Tayo po ay lalakad lumalakad tayo patungo sa kagustuhan ng Diyos by faith. Hindi yung nakikita lang natin. Hindi natin nakikita, yun ang by faith. Amen. Hallelujah. Na ito ang paraan na destiny not always be clear, but trusting God. Always faith on God. Trusting on God step by step. Amen. Na ito ay maglilid sa atin kung ano man ang nais gusto mangyari sa atin. Amen. Another thing po ay siyempre, to discover our destiny is kailangan tayo po ay willing to serve. Willing to serve. Amen. Sabi dito, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and give His life as a ransom for many. Kaya nga po, ang tunay na purpose po ay we found in serving others with love and humility. Pag po tayo nagserve, hindi yung tayo pagsiservihan. Tayo po ang magserve, kailangan dito mayroon pong papakumbaba, humility. Amen. Hindi yung tayo po ay nagserve, tayo po ay nasa church na, hindi yung ang feeling natin tayo yung importante. Ang importante po dito, ang number one po dito, ang kaisa-isa ay ang Panginoong Jesus. Tayo po ay nagserve dahil mahal natin ang Diyos, minahal tayo ng Diyos. Amen. Kaya tayo po ay magserve na meron tayong yung puso natin ay yung hanapin or ilapit natin sila. Amen. Ilapit natin ang mga tao sa paanan ng Diyos. Kailangan makita sa atin ang kababaang loob, kagandaang loob. Amen. Para sila ay madala natin sa gawain ng Diyos. Amen. Hindi yung ipakita natin yung sarili natin na tayo importante, tayo yung pastor, tayo yung leader, tayo yung ganito.
Amen. Kailangan nandun sa atin, makita sa atin ang humility. Amen. Okay, praise God. Kaya nga po, sabi nga, by seeking God to discover our destiny is by seeking God, obeying His word, and trusting His direction. And we will discover and walk our destiny according to His perfect plan. Amen? Ito po yung mga bagay na kailangan tandaan natin. Kailangan tayo po naghahanap. Ano sabi nga dito? Makikinig tayo. Tayo ay maghahanap. Ibig sabihin, reading the Word of God, yung prayer natin, and waiting beside my door, sabi ng Diyos. Lagi tayo naka-align tayo. Yung ba lagi tayo naghihintay lagi sa Diyos? Na ano ba yung gusto mo, Lord, mangyari sa aking destiny, sa aking buhay? Amen. Hindi lang ito pong financial or physical or sa family, especially sa ministry ng Diyos, kung paano tayo gagamitin, kung ano yung destiny natin sa paggamit ng Diyos sa kanyang ministry. Amen. Hallelujah. Kaya po, ito po yung additional dito na to discover our destiny is do exactly what God tells you to do. Do exactly what God tells you to do. Genesis chapter 7, verse 5. And Noah did all that the Lord has commanded him. Isa na dito si Noah, di ba? Kilala natin si Noah. Ano yung pinagawa siya ng Diyos ng isang malaking barko. Amen. Dahil sabi ng Diyos na mayroong darating na flood. Okay? Praise God. Kaya nga po, dito, sabi dito, do exactly what God tells you to do. Sundin natin kung ano yung exactly yung sinasabi ng Diyos sa atin. Amen. Ano yung ano dito? Simple, nandun yung sabi nga, pag sinabing do exactly, is to, yung obedience natin. Sundin natin, Fully obey the Lord your God and carefully follow His command I give you, sabi sa Deuteronomy chapter 28, verse 1. Carefully follow all His commands I give you today. The Lord God will set you high above all the nations on earth. Amen. Kaya nga po, pag tayo po sumusunod sa ating Diyos, it brings blessing. Amen. Nagbibigay po ito, nagdadala po ito ng pagpapala, at ito po ay ina-align. Itinuturo ng Diyos. He aligned us with God's purpose. Itinuturo niya yung purpose niya para sa atin. Amen. To know to discover our destiny, kailangan natin yung obedience. And to follow God's word. Yun ang sinabi ko kanina. Amen. Sabi sa Joshua chapter 1 verse 8, keep the book of law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written on it. Then you will be prosperous and successful. Tayo po ay pagpapalain, payayamanin ng Diyos, successfully. Pag tayo po ay sinusunod natin to obey and to follow the God's word. Amen. At ang isa dito, siyempre, kailangan natin dito yung, sabi ko kanina, trusting in God's plan, even when it's hard. Minsan hindi natin maunawaan, hindi natin maintindihan. Kagaya ni Noah. Ano sabi si Noah? Noah did everything just as God commanded him. Si Noah, talaga nandun yung kanyang obedience to God, even though hindi niya maintindihan. He don't fully understand what God's means. Pero sinunod niya. Sinunod ni Noah. Like us. Kailangan nating sundin ang Diyos. Even, minsan hindi natin, yung iba naintindihan natin, pero mayroong part na hindi natin maintindihan yung sinasabi ng Diyos, pero sundin natin ito. Amen. Hallelujah. And, sabi dito, do exactly what God tells you to do. Sabi, kailangan with action dito. Pag sinabing obedience, susundin natin ito. Katulad po ni Simon Peter, nung sila po ay pumunta sa isang
dagat, or no? Sabi ni Simon dito, siguro natatandaan niyo yung storyang ito na sila ay ano po dito, yung nag-catching the fish. Ano? Wala silang mahuling mga isda. Siguro tandaan niyo ito sa book of Luke chapter 5, verse 5 to 6. Sabi dito ni Simon, Master, we worked hard all night. We haven't caught anything. But because, sabi ni Simon Peter dito, but because you say so, I will let down the nets. Amen. Kaya ano pong ginawa ni Simon Peter dito? Sinunod niya ang Diyos immediately. Sinunod niya ang Panginoong Jesus immediately. And anong nangyari? Which lead a miracle. Sa ating buhay, amen, kailangan sundin talaga natin ang ating Diyos na wala na tayong kabog-abog na magko-question. Amen. Kasi kung gano'n ang mangyayari sa atin, hindi na tayo magko-question sa sinasabi ng Diyos, merong at the end, may blessing dyan. May miracle. Amen. Amen. Hallelujah. And also, another thing, hindi lang tayo makikinig. Pero dapat natin gawin. Makikinig tayo, pero hindi lang tayo makikinig. Not just hearing, but doing. Amen. Doing the Word of God. Amen. Kaya po, ang pananampalataya po ay nagpapakita sa atin through action. May faith tayo, pero hindi natin sinusunod, hindi natin ginagawa. Ay wala pa rin mangyayari doon. Ano po? Kaya nga po, ang pananampalataya is shown through action, not just knowledge. Alam natin, pero kailangan makita natin yung miracle doon through our faith. Amen. And kailangan tayo po dito ay tayo ay magtiwala at mag-submit tayo sa kanyang kagustuhan. Trusting and submitting to God's will. Sabi ng Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways to Him, submit, and He will make your path straight. Kaya kailangan po dito, surrendering to God's will leads to His divine direction. Totoo naman Dahil itong salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng direction. Kailangan lang natin na tayo na surrendering natin, yung submission lagi natin sa ating Panginoon. Kaya, gawin natin exactly ang dapat, kung anong sinasabi ng Diyos. To do means obeying His word. Trusting His plan. Acting immediately. At mamuhay tayo with full submission to His will. At kung gagawin po natin ito, we walk His purpose and receive His blessing. Amen. Kailangan may submission tayo, action agad, without questioning, follow and obedience to the will of God. Amen. Hallelujah. Another thing, in Proverbs chapter 8, verse 34, katulad ng ating key scripture for today, blessed is the one who listens to me, watching daily at my gates, waiting beside my doors. Give God your best time each day. Kailangan natin, ibigay natin the best time natin sa araw na ito, o sa darating na araw, everyday nga, each day. Okay? Each day. Kaya ako sabi, blessed is the one who listens to me, watching daily at my gates, and watching beside my doors. Kaya, nandun yung seeking God's first. Hanapin natin una ang Diyos. Start our day by putting God first in prayer and devotion. Amen. Ito yung the best time. Ano? Give the best time. Unahin natin ang Diyos. And lagi natin spend time in His presence. Ano? Yung quality time natin, the dedicated quality time to God, whether in the morning or our most focused time of the day. Amen.
Kaya mo sa Psalms chapter 5 verse 3, in the morning, Lord, you hear my voice. In the morning, I lay my request before you and wait expectantly. Amen. Mas maganda inuna natin ng Diyos sa ating panalangin. Lord, ano ba yung expect mo na gawin ko para sa iyo? Yung bang naghihintay lagi tayo na kung ano sasabihin ng Panginoon. Amen. Then binibigyan natin lagi yung time para sa Kanya. Binibigyan natin yung time para sa Kanya. Para kumuha tayo kung ano yung hilig sa atin sa araw na ito. Kung ano yung gagawin natin sa araw na ito. And, siyempre, nandun, pag tayo po ay nananalangin, hindi mawawala ang meditating the Word of God daily. Sabi, keep this book of law always in your lips. Meditate on it day and night, so that may be carefully to do everything written in it. Kaya nga po, pag tayo nagbabasa, reading and reflecting on the Bible, strengthen our faith. Totoo yan. Once na tayo po ay nagbabasa, at kung ano yung naging revelation sa atin, ano ba yung nagre-reflect doon sa binasa natin, ito man ay tayo po in the time na sitwasyon po, ay tayo nanghihina, sitwasyon po na tayo po ay may problema, once na tayo po ay nagbabasa, at unawain natin, at kung ano yung pinararating ng Panginoon, yung reflecting para sa atin, alam ng Diyos kung ano sitwasyon mo. Once, kapatid, na tayo po nagbabasa, at nakikinig, at naghihintay tayo sa sasabihin ng Diyos, nandun ang kalakasan na ibibigay sa atin. Amen. And, another thing po na tayo po, once na tayo po ay nananalangin, kailangan walang distraction doon. Praying without distraction. Kaya nga po, si Jesus, ang isang example po na ginawa niya by setting aside uninterrupted time with God. Amen. Asin natin ang mga things na interrupted sa ating panalangin, sa ating devotion. Amen. Kung ito man ang mga cellphone, iset aside muna natin, isilent natin para hindi tayo madistract. Ito yung paraan na tayo po ay inuunan natin ang oras para sa Diyos. Amen. Kaya nga po sa Mark chapter 1 verse 35, very early in the morning while it was still dark, si Jesus po got up, left the house, and went up to a solitary place where he prayed. Amen. Kung saan ka man naroon, kung ikaw man ay nasa iyong tulugan, kung saan ka man na lugar, pumunta tayo sa solitary place. Tayo po manalangin na walang interruption para tayo po ay hindi ma-distract sa ating pagkukommunicate sa ating Diyos. Amen. Hallelujah. Another thing po, dapat hindi po yung bibigay natin yung leftovers. Sabi, give God your best, not leftovers. Amen. Kaya kailangan natin prioritizing God's show love and devotion, not just fitting Him when convenient. Amen. Hindi lang natin gagawin natin, itong oras na ito, convenient na ako, pwede ko na No. Kailangan unahin natin ang Diyos. Give God your best, not the leftovers. Amen. Whatever you do, work it with all your heart as working for the Lord, not for our human master. Amen. Hallelujah. Kaya ipaprioritize natin na yung ating pag-ibig sa Diyos at yung devotion natin. Amen. Hindi yung ikaw ay convenience na, tapos na sa trabaho, convenience ka na dito, free ka na, diyan ka gagawin mo yun para sa Diyos. Sa umaga pa lang, manalangin na tayo. Amen. Amen. Kaya nga po, giving God our best time means prioritizing Him daily in our prayer, in our worship, studying His Word, katulad ng ginawa ng Panginoong Jesus. When we do this, tayo po ay mag-grow spiritually at tayo po ay may align ourselves with His purpose. Amen? Kaya give God our best time each day. Amen? Praise God. Okay, another thing. To reach your dreams, dare to different.
Sabi sa Genesis chapter 6 verse 9, these are the generation of Noah. Si Noah, tinutukoy dito si Noah. Ano po? Noah was a righteous man, blameless in his generation. Noah walked with God. Amen? Ano ba ibig sabihin to reach dream, dare to different? Ang ibig sabihin po is being bold in following God's unique purpose of our life, for our life. Even if this sets you apart from others. Biblically, it means that staying true to God's calling, stand firm in faith, and not conforming to the world. Amen? Ito, kailangan natin set apart po for God. Romans, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing our mind. In Romans chapter 12, verse 2. Amen. Kaya po sa following God's plan, lagi nating inireinforce dito yung thinking and living different from the world. Hindi naman natin may separate talaga yung ating sa sarili o sa mundo ito na mayroon tayong mga kasamang mga iba't ibang mga cultures, iba't ibang mga karakter ng tao, iba't ibang mga kulay ng tao. Ano po? Amen. Pero ang nais ng Diyos na maipakita sa kanila, na makita nila na tayo'y kakaiba dahil we have Jesus in our life. Amen. Makita sa atin yung tunay na isang naglilingkod at nakakilala sa Panginoon. Amen. Kaya po, another thing po dito, to reach your dreams there to be different is to walk in faith even if others don't. Okay? Without faith, it is impossible to please God. Kaya nga po, sa ating pananampalataya sa Diyos, pananampalataya natin in God's vision, sa ating buhay may mean stepping out in faith even when our others doubt. Yung mga tao talaga, merong mga nandun pa rin yung still, yung nagdadoubt sa buhay nila, nagdadoubt kung ano ba yung destiny nila. Pero ikaw kapatid, nandun yung pananampalataya mo, nandun ang pananampalataya ko, na yung plano ng Diyos ay mangyayari sa buhay mo at sa buhay ko. Kailangan nandun tayo. Amen. Hindi tayo mapapadala sa mga pag-aalinlangan ng ibang tao. Amen. Personal po, tinanggap natin ang Panginoon personally. Kaya tayo po personally natin na tayo merong paano natin, paano na titibay ang ating pananampalataya sa Diyos. Amen. Hallelujah. And si Noah, nakita natin, siya ay sumunod siya kung anong sinabi ng Diyos. Obey God even when it's unpopular. Sa Daniel chapter 6 verse 10, si Daniel continued to pray despite the king's decrees and was blessed for his faithfulness. Kaya nga po, bilang isang kakaiba ka na ikaw yung nakakilala sa Diyos. Being different from God's sake leads to His protection and favor. Nandun pa rin. Kahit yung karamihan, yung sinasabi mo ay ito ay totoo. Ito yung sinasabi mo ay para sa Diyos. Sineshare mo sa kanila. Pinapakita mo ito yung plano ng Diyos. Pero sa kasanlibutan, hindi ito kilala. Pero patuloy natin itong gawin. Patuloy natin sundin ang Diyos. At in the last, in the end, nandun yung favor ng Lord. Nandun yung blessing ng Lord. Amen. Hallelujah. Kaya nga po si Daniel, kahit anong sinabi ng hari doon, nandun ang kanyang pananalangin. Nandun pa rin ang pagsunod ng Diyos. Anong nangyari doon sa miracle? Sa patuloy ng pananalangin at sa patuloy ng pagsinasabi ang katotohanan doon sa hari iyon. At nandun yung miracle, nakita ng miracle ng hari doon sa ginawa ng Diyos ay nanampalataya na rin ang
ang hari at pinasunod niya ang mga tao doon sa sinasabi ng Diyos kay Daniel. Amen. Kaya nga po, patuloy nating sundin. To discover our destiny, ay sundin natin ang Diyos. Ang sinasabi niya. Amen. Even hindi ito sa karamihan ng tao, hindi ito parang in sa kanila, hindi ito paniwala sa kanila, pero sa ating Diyos, all things are possible. Amen. Another thing, gamitin natin kung ano yung gift na binigay sa atin ng Diyos. Amen. Use our unique gifts. In 1 Peter chapter 4, verse 10, each of you should use whatever gift you have received to serve others. Kaya tayo po ay created us with a unique purposes. Embrace it and serve Him boldly. Gamitin natin ito para sa kanyang kalwalatian. Serve others. Serve others. Amen. Gamitin natin yung mga unique na mga gift ng Lord na binigay sa atin. Marami pong gift ang binigay sa bawat isa sa atin. Paggamit lang po natin to at makikita natin yung ating spiritual destiny. Amen. And also, is patuloy tayong mag-focus kung ano ba yung plano ng Diyos sa ministry. Kung anong plano ng Diyos sa buhay natin. Kung anong plano ng Diyos sa pamilya natin. Kung anong plano ng Diyos sa ating trabaho. Amen. Mag-focus lang po tayo. Hindi yung sasabihin ng tao. Okay, hindi naman masama kung naririnig mo kung ano yung mga opinion nila. Pero meron kang ibang opinion na nanggagaling sa Diyos sa sinasabi ng mga lingkod ng Diyos. Amen. Dahil sila po ay ang Diyos ay nagbibigay din sa kanila ng karunungan ng mga alignment ng Diyos para isabihin sa atin, para itama din ang ating buhay. Amen. Ginagamit po silang bilang instrumento para sa atin ng ating Diyos. Amen. Kaya nga po mag-stay tayo or stay focused on God's plan, not people's opinion. Seeking God's approval over people's opinions allow you to fulfill your destiny, kapatid. Mag-stay lang po tayo. Mag-focus tayo kung saan yung plano ng Diyos sa atin. Amen. Kaya po, to discover our destiny, to reach our God's given dreams, we must be willing to stand out, trusting in His plan, stay faithful, even when it's difficult. Daring to be different leads to fulfill His unique purpose for our life. Mag-stay lang po tayo kung ano yung purpose ng Lord. Doesn't matter kung sino yung nasa paligid natin, kung ano sinasabi ng mga kapatid natin, kung ano sinasabi ng pamilya natin sa atin ng mga opinion. Pero kapag tayo po ay nakapokus doon sa plano ng Diyos na sinasabi sa atin patungkol sa Kanyang salita, hindi po tayo bibiguin. Bagkus tayo po ay pagpapalain at matututunan natin at malalaman natin kung ano ang ating spiritual destiny. Bilang tayo po ay nakakilala, bilang tayo po ay bilang isang disciple ng ating Panginoong Jesus. Amen. Amen. At ulitin ko po, recap, sabi dito, to discover our destiny, do exactly what God tells you to do. Give God your best time each day, and to reach your dreams dare to be different. Ito po yung tatlong additional na magbibigay sa atin or magiging align tayo sa nais ng Diyos na ipapagawa sa ating buhay hanggang ating makamit kung ano ba yung purpose ng buhay natin. Amen. Kung saan tayo gagamitin ng Diyos. Amen. Hallelujah. Glory to God. Tayo po ay manalangin. Praise the Lord. And I believe na meron po tayong sa mensahe ng Diyos, meron tayong nakuha at atin po itong ibulay-bulayin. Pag-aralan at isang buhay natin para maranasan natin at maunawaan natin ano ba yung spiritual destiny natin bilang naglilingkod sa ating Diyos na buhay. Amen. Praise God. Tayo po manalangin. Purihin po ang Diyos. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito.
to know, to discover our spiritual destiny. Salamat po sa mga bagay nito na mga points na sinabi mo sa amin na kami ay maging mag-focus lang kami, mag-submit at obedience to you, O God, in Jesus' mighty name. At dalangin ko sa mga taong nakarinig sa online service nito, I pray that continue to bless their life. Sino man na may sakit karamdaman sa pamilya, I pray, O God, and I declare the healing power of the blood of Jesus Christ sa kanilang buhay, physically, emotionally, and spiritually, O God. At gayon din sa Panginoon, dalangin ko, O God, I declare ang blessing upon blessing sa kanilang mga financial, sa kanilang mga spiritual, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. At sino man nangangailangan ng trabaho, Lord, we pray, and I pray, O God, in Jesus' mighty name, kung ano man ang trabaho hinahanap niya, Lord, binigay mo na ito sa kanya, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. And gayon din sa mga pamilya, nagnanais na magkaisa, magkasama-sama, Panginoon, magkakasama-sama sa paglilingkod sa Diyos. Lord, bind them with your love that cannot be broken, O God, in Jesus' mighty name. Salamat po, at tunay nga po sa araw na ito, dalangin ko rin ang ministry ito ng Fundamental Truth of Jesus Christ Worldwide Ministry. Patuloy mo po itong gamitin ang ministeryo ito sa ikalalaganap ng iyong salita upang marami pang mga tao na mailapit sa iyo at magkaroon sila at makarinig na iyong salita at maranasan ang tunay na relasyon sa iyo, Panginoong Yesus. At makaranas sila sa buhay nila na pagpapalang walang sukat kalagyan, O God, in Jesus' mighty name, at makilala kang tunay na ikaw ang Diyos na mapangyarihan sa lahat. Wala kang katulad, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po, at tunay nga po nandun ang aming kagalakan, ang aming mga kalakasang naranasib sa iyo, Panginoon, physically, spiritually, O God, in Jesus' mighty name. Maraming salamat po sa oras na ito, at tunay nga po, sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus lamang, tayo ay magsabi ng Amen and Amen. God bless po sa bawat isa sa atin, and see you next week sa panibagong mensahe ng Diyos. God bless!